welcome back to another vlog. And in today's video, meron akong ipapakita sa inyo. May dumating kasing plants kahapon. Hindi ko pa siya na-open kasi masama yung pakiramdam ko. Uso yata talaga yung sipon. Kaya kung maririnig nyo yung boses ko, parang ano, iba yung boses ko kasi nga sinisipon tayo. And kakalabas ko lang dito sa garden. Dahil nagtulog ako maghapon. And 4 o'clock na ng hapon ngayon. Ito yung dumating kahapon, no. Gabi na siya. I think mga 6 or 7 siya dumating dito sa akin. Yeah. Ito yung plants na binigay sa akin nung nag-swap kami ng plants. Sinabi ko naman okay lang naman kahit hindi na mag-swap. Basta binigay ko na lang yung Celum. Pero hindi ko naman na-expect na may dumating na plants ngayon from her. So, babae yung binigyan natin ng plants. Mamadaliin ko lang to guys kasi nangangating lalamunan ko. Grabe. Madaling araw, sinipon ako. Siguro naulanan ako nung nakaraan. Palagi pa rin kasing umuulan dito sa amin. And naulanan ako pag lumalabas dito sa garden. Open ko lang. Sama-sama natin tingnan kung ano yung binigay niya. Oh, 1, 2, may 4 tayong plants. Wow. Eto, nakita ko na yung isa. Eto, oh. Ano to? Hoya siya. Silver splash na Hoya. Ah, rooted na rin, in fairness. Ano to? Ovata ata to guys. Ayan o. Yung splashes na nakikita nyo, yan talaga yung kanyang kulay sa dahon. And rooted na siya. Ayan, nakikita nyo yung guhit na yan. Ugat yan guys. Tingnan nyo. Ooh, ayan. Comment down below kung gusto nyo ba makita yung collection natin ng Hoya. Kasi mga established na sila. Hindi lahat, pero meron kasi akong huli na binili. Pero hindi pa siya makitaan ng ugat dun sa kanyang plastic pot. Kasi yung plastic pot niya parang ganito lang. Clear. Clear na clear para makikita natin kung may ugat na siya or wala. Kasi nung binili ko siya, konti pa lang yung ugat. Pero ngayon, marami-rami na yung iba and nagkakaroon na ng dahon. Meron akong namatay dito, yung pre lang sa atin, ng isang seller nung bumili ako ng mga Hoya varieties and kinat ko siya ng kinat, itinuso ko lang. Dapat pala water therapy na lang ginawa ko kasi hindi pa ako marunong gaano sa Hoya. Tulad din pala ng ibang plants yung Hoya na merong maselan, merong hindi. Pero so far naman, dalawa lang yung namatay na yun, nakating. So, ibig sabihin, wala pa siyang ugat. Pre sa atin ni seller, tapos sinuso ko lang, binabaran ko ng water, yun, tegok. Ayan o. Yan yung ating first plant na ibinigay sa atin nung pinag-swapan natin ng plant. Message lang kayo kung gusto nyo makipag-swap din. Baka sakali wala akong, wala pa ako nung plant na meron kayo. Oops. Eto. What's this? Nakaganito din. Ang kati-kati talaga ng lalamunan ko. Kaya wala ako sa mood maglabas-labas dito. Lumabas lang ako ngayon kasi nagwawali si Dara sa loob. Ano to? Oh! Ito naman, wala pa siyang makitang ugat dito sa labas. Ayan. At isang Hoya din to. Isang rare na Hoya, ang Crassipetulata Silver. Crassipetulata Silver Splash. Meron kasi tayo mga Crassipetulata na variety, yung common lang, pero ang ganda pa rin. More on Hoyas kasi na mga mahal, yun yung mga variegated, silver splash, or full silver. Kaya ang binibili ko guys is yung mga variegated, Kaya yung binibili ko talaga sa Hoya is mga variegated, may mga silver splashes ang dahon, and bihira tayo makakapag-overwatered ng halaman pag ganito siya. I mean yung mga Hoya, pag diniligan mo kasi siya, is magkakaroon siya ng water dito sa second pot niya, and pag naubos,
yun, saka mo siya diligan ulit. Ganun yung ginagawa ko sa mga Hoya ko. So far, okay naman to. I think meron na yata ako netong isa na nabili. Mahal talaga siya kasi rare pa. Rare pa ang Hoya na to. And, pakita ko sa inyo mamaya yung ibang Hoyas ko. Ito ano to? May idea na ako dito sa isang plant na binigay niya kasi nagtanong siya sa akin kung meron na daw ba ako ng plant na yon, and sinabi ko wala. Wala talaga. Uy. Kailangan natin ng gunting. Madaliin natin tong aking ginagawa kasi parang nagbabarado na yung ilong natin. Ano nyo ba? Napapansin nyo sa pagsasalita ko or sa video. Mamaya ipapakita ko. Uy! Nakita ko na siya, guys. Oops! Malikabok. Ang ganda ng pagkakatali niya. Or I mean, ang ganda ng pagkakabalot niya. Alam nyo guys, may mga na-encounter na ako na may nabilan akong Hoya. Dalawang seller, magkaibang seller. Grabe, lagas-lagas yung dahon ng Hoya na nabili ko kasi hindi maganda yung pagkakapak. First time kong maka-encounter ng ganong kabilis na hindi maganda yung pagkakapak ng halaman. As in, lagas-lagas talaga yung dahon. Even the free. Okay lang naman. Syempre, nag-thank you pa rin ako. Kaya lang sayang. Yung mga dahon niya lagas-lagas. Tapos, hindi pa siya nakabalot ng ganito. Kasi, pag mga maliliit na, lalo na pag sa Shopee mo binili, pinaghahagis-hagis nila yan. So, yung mga potting mix, nagsasama-sama. Ito guys, ano naman to? Pinigyan niya ako ng Philodendron Pink Princess marble type naman siya. China to. And tinanong nga niya sa akin kung meron ako ng Pink Princess na marble type. Sabi ko wala. Puro local lang yung meron ako. So, tingnan natin kung mabait pa sa akin si marble Philodendron Pink Princess. Ayan o. Kasi meron pang orange Pink Princess. Yun yung wala pa rin tayo. Meron palang ganun talaga na variety. Yung orange. Or, eto marble, meron madami na ako nakikita nito. Yung bago sa pandinig ko is yung marble Pink Princess. Alam nyo, ang ganda-ganda ng potting mix niya. Look, oh, compost siya na parang may mga dried na acacia leaves. And eto guys na nag-swap sa akin is taga Benguet din siya. Pero nandito siya sa Manila, Quezon City. Kaya ang gaganda ng potting mix niya. Siguro pag pumupunta siya ng Benguet, kumukuha siya doon ng compost na potting mix. Kasi dito mahirap makahanap ng compost sa potting mix na yung buo-buo talaga. Tingnan nyo yung potting mix niya. Buo-buo siya na nilagyan niya ng pames. Maganda yung potting mix niya. Kaya nung niripat ko yung Hoya na nabili ko sa kanya, okay din yung mga packaging niya. Yung niripat kong Hoya na nabili sa kanya is inano ko lang. Nilipat ko lang sa ibang pot kasi maganda yung potting mix niya. Dara, magwalis ka na dyan. Nagwawalis ka na? Look, oh. Ang ganda ng packaging niya. So, dun pala sa mga naghahanap ng Hoya na basta yung mga Hoya lover, pansin ko kasi ngayon or wala ako gaanong nakikita na mahilig mag-alaga ng Hoya. Kahit sa mga Hoya groups, konti lang yung sumasali. More on philodendrons talaga, no? Yung sinasali nila. Same lang guys. Sa mga naghahanap ng Hoya, ay magtanong kayo kay Igorota Filipina. Sa kanya po ako nakipag-swap. Hala, hindi ko pa tinanong kung po pwede kong bagitin yung pangalan niya. Igorota Filipina. Taga Benguet siya, pero nandito siya sa Manila. Siguro dito siya nag-work. Wait lang ha. Sisinga lang ako.
Ito guys, yung isang Pink Princess na marble. So, binigyan niya ako ng 4 na halaman. 2 Pink Princess na philodendron marble and then 2 Hoya. Don't get me wrong guys ha, pag sinabi ko na ang mga kinokolek ko na Hoya is yung more on silver and variegated or yung medyo semi-rare or rare pa. Kasi, ayoko namang magparami ng Hoya kasi guys, napakarami. 100 yata ang variety ng Hoya and hindi ko naman makokolek yun. Kaya yung mga kinokolek ko lang na mga Hoyas is yung gusto ko lang ng itsura and yung kanyang color. Nagkataon lang na yung mga gusto kong color and itsura ng Hoya is yun pala yung mga rare. Rare and uncommon. So, eto yung additional. Ito, common na lang to, si Ovovata Silver Splash. Pero, meron nitong hindi silver. Yun talaga yung pinaka-common. And then, meron na itong variegated Silver Splash. Eh, yun, medyo mahardika pa yun. And, magkaiba pa rin to sa Hoya Kerrii. Kasi heart shape yun. Ito naman, pabilog. Tapos, ipakita ko lang ulit sa inyo to. Ayan, ipakita ko, meron akong ganito rin. So, ipakita ko sa inyo dito, yung ibang Hoya ko. Etong hawak ko na to, iba rin siya sa kay Carnosa na silver. Ayan, mas maliliit ang dahon ni Carnosa silver kesa kay Ovovata. Ayan o. And sa kanya din po galing yan. Teka ha, ibaba ko lang muna kayo. Eh, baka tumaob. Siguro mga 6 na pot yung kasama dun sa set na binili ko sa kanya. Mura na rin naman yung kanya mga binibenta kay Igorota Silver. Mga collection niya yon. Igorota Pilipina. Mura na rin naman sa kanya yon. And mga collections niya yung binibenta niya, nagpo-propagate siya, tapos inaano niya, binibenta niya. So, itong 6 na to, pinagtatlo ko na lang. 5 lang yata pala, 2 dito, 2, tapos 1. So, ito, under my care, tumubo na siya guys. Ayan o. Hindi ko alam kung bakit oblong yung tumubo. Eh, bilog naman si Carnosa Silver. And then, ito, binili ko din sa kanya yan. Ovovata Silver variegated splash. Ovovata inner. Inner, nasa gitna yung kanyang variegation. So, dumami na yung Hoya natin. Ito, galing din sa kanya yan. Ayan, may ugat na guys. So, iniintay ko na lang siya na magkaroon ng suloy. And, ang nakakatawa, ito galing din sa kanya to, Nova Ghost. Ito yung isa sa rare pa talaga, Nova Ghost. So, bumili lang ako ng 2 dahon. So, ang nakakatuwa kasi is, wait lang ha, hanapin natin. Nasaan na ba yun? Ay, meron pa pala ako nung binigay niya. Ito Crassipetulata Silver Splash. Ito naman meron na siya. Ano ba tawag dyan? Yan o. Ang nakakatuwa kasi sa kanya, kahit na yung kanyang, kumbaga sa ibang halaman, node ang tawag natin sa ganito, diba? Yan. Yung mahabang ganyan. Ang nakakatuwa sa kanya, yung mga node niya na walang dahon before ay matutubuan pa rin siya ng dahon. Tignan nyo oh. Ito ay si Sarawak or Sarawak. Gusto ko siya kasi heart shape siya tapos matigas yung dahon. Hindi ko nga lang siya. Muntik ko na tong i-propagate or putulin para kako 2. Kaya lang nagulat ako nagkameron nito. Nakakita ko to nung isang araw. Ito, yung kanyang dahon. Bagong dahon. Cute. Ito, hindi ko sa kanya to nabili. Si Biak Kensinensis. Ano ba to? Biak Kensis. Biak. Ito naman is silver. Meron nitong regular, yung green lang. Tapos, nakabili ako ng silver. Medyo pricey din to ah. And under my care, ayun o, may mga tumubo. Ibig sabihin, gusto nila dito sa area ko. Tignan nyo oh, may mga tumubong ganyan. Ito pa. And may mga tumutubo. Yan. Ito, iniintay kong tubuan siya ng dahon. Ayan o, si Crassipetulata Silver Splash. Yung pinakita ko rin kanina sa inyo. And then, ito naman si NGG. Ito yung pinakabago sa akin. And, buti na lang, hindi lagas-lagas yung dahon niya nung dumating. Kasi yung kasamahan niya, lagas-lagas yung dahon. Tapos, sira-sira. Ito pa, oh.
Free naman to sa akin, kaya lang, sayang, dahil mga lagas-lagas, puti, ito na lang yung importante, na kasi rare pa to eh. Ito yung ibang mga nabili ko, and medyo rare pa din siya. Natutuwa ako kasi dito agad sa dulo, tumubo yung isang dahon niya, bago do sa isang node. Pero tingnan nyo, oh, tumutubo na rin yung dahon dito sa isang node, kaya natutuwa ako. Yan, oh. Mga maliliit lang yung in-order ko or binili ko kasi, mahal kasi pag makapal. So, yung mga maliliit lang muna yung in-order natin or binibili ba. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ito to. Ayan, oh. Magkaparehas lang naman yan. Itong dalawang to, Kroniana. Yan. Tapos, ito, binubuhay ko pa. Kasi lagas-lagas siya na dumating sa akin eh. So, ayun lang guys, ang ating video for today. At nag-open lang tayo. Babalik na ako sa loob kasi matutulog ulit ako or magpapahinga ulit tayo dahil medyo masama pa yung pakiramdam natin. Bago pa lang kasing nag-i-start yung sipon ko. 2 araw pa lang. Iayos ko lang yung ating dito. Philodendron Princess Marble. Iniayos ko lang. And tara na, pupunta na ulit tayo sa loob. Kasi, tapos na yata magwalis si Dara. Kaya rin ako napalabas. And may nagbibideo okay dito sa gilid namin. So, dito ko na yan ang ating vlog. At tapos na si Dara magwalis. Papasok na ulit tayo. Ingat-ingat guys sa mga lugar-lugar nyo na inuulan pa din. Kasi dito sa amin, maulan-ulan. Ngayon walang ulan. Pero, kahapon, lakas ng ulan. Buti na lang din namatay yung kuryente. Kasi every time na umuulan ng malakas dito, namamatay yung kuryente sa amin. Sa buong barangay kasi may pumuputok na poste dito sa tabi ng bahay namin. Tapon na natin to. At least, meron akong sa inyo na ipakitang bagong plants. See you on our next video. Bye!